Okay, alright yan. At welcome ako sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At mag-iingatan po tayo palagi kung saan po tayo naroon. At ito na nga, no? Mismong ina na po ni Catherine Camilon ay nagsalita na at kinumpirma, no, ng ina. At talagang kumbinsido po siya dito po sa pagkawala ng kanyang anak. At wala raw iba, no, na talagang gumawa po dito. Kung hindi ito raw tinuturo na suspect na pulis sa Major. At yan po ang ating alamin. Kasama po natin ang DJRH mga kaibigan at alamin po natin kung bakit po itong ina ni Catherine Camilon ay kumbinsidong po siya. Ano ba ang batayan ng ina ni Catherine Camilon? Kaya sama-sama po nating panuurin ang video na ito. Ilang magkakapatid si Kat? Dalawa lang ho sila. Nung kanyang ate, bunso pa siya. Bunso ho siya. Napakasakit nito, inay, babae, bunso. Ang ganda ng bukas na nag-aantay sa kanya. Ang ganda ng kanyang mga pangarap sa sarili at sa inyo, biglang kinuha sa malagim na paraan na hanggang ngayon na hindi pa ninyo nakikita. Grabe. Nung lumutang na yung mukha, pangalan ng police major na sinasabing siyang suspect, ano ho? Kumbinsido ba ang inyong pamilya Yun. na siya nga ang gumawa nito sa inyong anak? Wala na akong iba. Yun. Ano po ang inyong naging batayan para makumbinsi kayo na ito na nga? Dahil sa mga sinasabi sa mga sinasabi ho ng kaibigan niya at sa mga conversation nila na ipinapasa niya sa kanyang kaibigan, wala na hong iba. Yun. So kumbinsido ang pamilya ninyo na ang may kagagawan ng pagkawala ng inyong anak ay yung police major na sinasabi at inilutang na ng CIDG. Wala na hong iba. Yun. Okay. Kung siya'y nakikinig at siya'y buhay pa at siya'y may kapasidad pa na kayo'y marinig niya ng puso sa puso, ano ang gusto ninyong sabihin kay Catherine? Wala ho, anak, Catherine, Kat. Alam ko, ramdam ko sa puso ko na nandiyan ka. Alam kong hindi ito ang panahon, hindi pa ito ang panahon para ikaw ay mawala sa amin. Basta maghihintay kami, hihintayin ka namin hanggang sa makabalik ka. At magsisimula ulit tayo ng mas maayos at magandang buhay. Yung marami mong pangarap, yung marami mong sinasabi sa akin na ganito, ganyan ka. Ayan, gagawin uli natin sa pagbabalik mo. Mahal na mahal ka namin, anak. Gaano kahapdi, gaano kalungkot, kapait ang nararamdaman ninyo ngayon? Sa nararamdaman ko ngayon, talagang sobra kong sakit na yung luha ko, hindi ko na alam kung kailan siya lalaglag. Hindi ko na huma. Yun bang parang yung sakit na nararamdaman ko talagang pinaglalabanan ko dahil naasa ho ako na ang aming anak ay makakabalik ng ligtas sa tulong ho at awa ng Panginoong Diyos. Opo. Hanggat hindi ko nakikita ang aking anak na siya yan talaga, kung kahit meron ng mga ganyan ng mga nababalita, alam ko sa puso kong buhay ang aking anak. Yun ho ang ipinananalangin ko at ipinagmamakaawa ko sa Panginoong Diyos. Opo. Buhay ho ang aking anak. Nay, ano ang gusto ninyong sabihin at iparating sa taong gumawa nito sa inyong anak? Alam kong nakikinig siya. Baka nga ho nasa kampo, rami sila ngayon nakikinig at nanonood. Ano ang gusto ninyong sabihin mula sa iyo at mula sa inyong angkan? Sir, ako ho ito, kung sakali at maririnig niya, sa akin noon pa ho sinabi ko na sa mga nakakausap ko, ang mahalaga hula ang sa amin ay ang aming anak. Makita namin siya, makabalik siya sa amin dito, ligtas, buhay.
kung ano man ang naging sitwasyon niya, sa amin ho, sir, wala akong magiging problema. Yun ho lang ang po pwede kong maipaabot sa kung siya may nakikinig. Siguro nga, ika nga ako bilang ina. Siya, wala siyang kahirap-hirap sa aking anak. Pero siguro, dumating sila sa puntong baka nga minahal niya din ang aking anak. Binigyan niya ng halaga. Ngayon hui ang masasabi ko hula ang makita namin ang aming anak, makabalik siya, ligtas, buhay. Tapos ho ang problema. Wala akong magiging problema dahil sa lahat po ay ang mahalaga hula ang ay ang aming anak. Yun. Mahalaga hula ang ay makabalik siya ng ligtas, buhay. Hanggang, Yun ho ang aking masasabi. hanggang kailan kayo maghihintay? At kung hindi ba dumating ang panahon na makaharap at maiharap sa inyo ng buhay ang inyong anak, kayo ba ay handang makipagsapalaran sa husgado? Opo. Yun. Hanggang kailan ninyo iintayin yung sinasabi ninyong maibalik sa inyo ng buhay? Ako ho ay araw-araw ho ako simula nung siya'y mawala. Hanggang sa ngayon hong mahigit ng 1 buwan siyang wala. Araw-araw ho ako, sir, umaasa na siya'y babalik. Hindi ko ho alam kung hanggang kailan. Pero hanggat hindi ho siya nakikita, naasa ho ako, nananalig ho ako sa Panginoong Diyos na siya'y ibabalik sa amin ang ligtas. At handa rin kayong lumaban para sa katarungan? Handa ho kaming lumaban. Kahit Kung pa... dadating sa punto na talaga yun ang kailangan, yun ho talaga, at hindi ho maipakita sa amin ng aming anak, handa ho kami. Kahit pa ang inyong kalaban ay isang police major na sinasabing siyang gumawa nito? Aho. Hindi kayo mangingimi, hindi kayo matatakot? Hindi ho. Dahil yan hong aming, ito hong hamon na ito sa amin ng buhay, sa aming buhay, talagang kailangan hong mas maging matatag. Kailangan hong mas maging matapang para sa katotohanan. Masakit man nga ho ika, sobrang sakit. Kailangan ho namin lumaban. Kailangan ho namin ng kalinawan para sa aming anak. Alright, Nay. Kami po, ang aming himpilan, ako personal, ay dinaramdam ko. So ayan po mga kaibigan, no? Narinig naman po natin, no? Ang mga salaysay po ng mismong ina ni Catherine Camilon. Nakikita po natin at narinig po natin, no, mga kaibigan, ang kanya pong buses na damang-dama po natin ang kalungkutan po na nadarama nito pong ina ni Catherine Camilon. Siguro kahit naman po sino na ina ay talagang masakit po para sa kanila ito at biglaan pong pagkawala ni Catherine Camilon, no? Talagang hindi mo po yan agad-agad na matatanggap na yung anak mo ay wala na. So talagang umaasa pa po dito ang ina ni Catherine Camilon, no? At naramdaman pa po niya, no, na buhay pa ang kanyang anak, no? At yun din naman po ang atin din pong dinadasal, no, na sana po ay makita ang buhay itong nawawala nga po na beauty queen na si Catherine Camilon, mga kaibigan, no. At base na rin po, no, sa ina ay talagang kumbinsido po siya na itong ang police major, no, na tinuturong suspect ay walang iba po na gumagawa nito pong biglaang pagkawala ni Catherine Camilon, no? Para sa akin po mga kaibigan, ito po ay opinion ko lang, nasa inyo po, no, kung sasang-ayon man kayo o hindi, no? Kasi iba-iba naman po tayo ng pananaw dito, no, sa kasong ito. Pero base nga po sa mga napanood natin na balita, mayroong mga text messages galing po sa kaibigan mismo ni Catherine Camilon na nagpalitan po sila ng conversation sa nawawala. At yun nga, no, ang kanyang ibinigay dito po sa pamilya ni Catherine Camilon. At ito na rin po ang isa na pinagbasihan ng ina ni Catherine Camilon
na kumbinsido po siya na wala pong ibang gumawa dito po sa pagkawala ni Catherine Camilon. At para sa akin po nga mga kaibigan, ako din po ay kumbinsido din po ako na wala na po talagang iba pa na gumawa nito. Kung hindi ito talagang tinuturong suspect na si Police Major Alan De Castro, no? Dahil isa po dito nga kaibigan, yung pong sinasabi na critical na message na ginawa ni Catherine Camilon doon po sa kanyang pag-message doon sa asawa ni Police Major Alan De Castro. Yun po ay talagang mag-trigger po si Police Major, lalong-lalo na po na palagi na po niya itong sinasaktan, no, si Catherine Camilon. Kaya ay para sa akin po, yun po ang isa sa dahilan. Pangalawa po, yung pong nais na po ni Miss Catherine Camilon na makipaghiwalay po dito po sa nasabi pong Police Major, mga kaibigan. So yun pong dalawa na yun ay mabigat na po yun, no, na dahilan kung bakit po niya gagawin itong biglaang pagkawala ni Miss Catherine Camilon. So dalawa lang po ang ating pong masasabi dito. Ito pong si Miss Catherine Camilon na tinatago po nila or ito po ay talagang wala na. Dahil sa tagal na po ng isang buwan na po mga kaibigan at hindi pa nga natunton o nalalaman o nakikita ito pong si Catherine Camilon. Kahit man po kung sinasabi na pinatay, kahit na bangkay man po ay wala pong natagpuan pa mga kaibigan ang atin pong mga kapulisan na naghahanap po dito sa nawawala po na beauty queen. So talagang tinatrabaho po nila ito ng maayos na hindi po lulutang itong si Catherine Camilon. Kaya nasabi ko po, dalawa lang po ang pagpilian. Kung hindi ito po ay tinatago sa malayong lugar na talagang binabantayan po kung buhay pa. Binabantayan po ng maigi na hindi po siya makakalabas at wala pong magagamit na anumang po mga gadget para po siya ay makapagbigay ng kontak sa kanya pong mga pamilya. Pero kung ito po ay talagang wala na po mga kaibigan, ay talagang kung hindi po ito dinala sa isang lugar na malalim, katulad na lang ng mga dagat at doon po hinuhulog at linagyan po ng pabigat mga kaibigan. So siyempre ay hindi po yun lulutang hanggat mayroon pa pong pabigat or ito po ay nilibing po mga kaibigan ng napakalalim para hindi po talaga maaamoy ng kahit ano pong hayop o mga aso mga kaibigan para hindi po siya mahuhukay. Kaya yun lang po talaga, no, ang akin pong nakikita dito. At siyempre bilang ina, no, ay kahit sino po siguro dito, no, sa atin pong mga viewers na mga ina, siyempre sila po yung unang-una po, no, na makakaramdam ang anak po nila ay buhay pa or talagang wala na. Kasi maramdaman po yan bilang ina mga kaibigan dahil yun pong tayo po, no, ay siyam po na buwan dinadala po ng ating ina sa kaniyang sinapupunan. So talagang ina po mismo ang makakaramdam kung ano po ang kanya pong nasa puso sa ngayon. Nararamdaman po niya kung ito po bang anak niya ay wala na o buhay pa. Kaya malaki po ang paniniwala ko dito sa sinasabi po ng ina na umaasa pa rin po siya na buhay pa ang kanyang anak. Na yan din po naman ang atin din pong pinagdasal mga kaibigan. No? At sabi pa nga ng ina, no, na hindi pa oras na iwanan sila ni Catherine Camilon mga kaibigan. So talagang ramdam na ramdam po ng ina na buhay pa itong kanyang anak. Kaya ay nanawagan po siya dito sa major, no, na suspect
na kung saan man po nila dinala o nilagay ngayon itong si Catherine Camilon. Ang gusto lamang po nila ay makita po nila na buhay ang kanilang anak at nasa maayos po na kondisyon. Kahit na hindi na po siguro sila, sabi nga niya, parang hindi na po sila siguro magkaso. Basta maibalik lamang po no, ang kanilang anak po, kanyang anak, mga kaibigan. So, ganun talaga ang mga magulang, lalong-lalo na po ang ina, na ibigay po nila ang lahat para po sa kanila pong mga anak, mga kaibigan. Kaya lahat po tayo, no, hanggat buhay pa po ang ating mga magulang, ating mga ina, ay ipakita din po natin sa kanila, ibalik po natin sa kanila ang ating pong pagmamahal. Dahil ay sila lamang po ang atin pong gabay sa paglaki po natin, sa ating pagkaganito po na meron na po tayong mga sariling pamilya. Sila lamang po, no, ang atin pong nakikita kung paano niya ginawa na maging maayos po ang paglaki po natin. Kaya ay nagawa din po natin sa atin pong mga anak na masundan yung pong ating nakikita sa ating mga magulang. Kaya hanggat buhay pa po ating mga magulang, mahalin po natin sila, no. Pero dito po sa kay Major, sana po ay makonsensya naman po siya. Kung ano man po ang ginawa niya kay Catherine Camilon, kung talagang siya po, no, mga kaibigan. Pero wala na po tayong iba kasi ditong nakikita pa, no, na mga person of interest kung hindi ay si Major. So kung siya man po ang talagang gumawa dito, sana po makonsensya po siya. Kung buhay pa po si Catherine Camilon, sana po ay ibalik na po niya, no? Pauwiin na po niya diyan po sa kanyang mga magulang. Para naman po ay maayos na po ang lahat na ito at bumalik po sa normal na pamumuhay ang pamilya po na Camilon, mga kaibigan. So yun lang po, pinagdasal po natin yan, mga kaibigan, no? Pero yun na nga ang sabi ng karamihan na sa tagal po, no, na hindi na po nakikita itong si Catherine Camilon, ay wala na raw po ito. So siyempre, ganun din po ang talagang makikita po natin dito sa tagal po, no, na isang buwan. Wala pong nakikita na Catherine Camilon. Wala po tayong nabalitaan o lead man lamang na saan po siya matagpuan. Talagang ganun din po ang masasabi, no, ng ating mga kababayan na wala na po ito. Pero nirespeto po natin, no, ang ina ni Catherine Camilon sa kanya pong paniniwala na buhay pa ang kanyang anak. So sinasabi ko nga, bilang ina ay sila po yung talaga ang makakarandam kung yan bang anak nila na matagal nang wala o nawawala sa kanila ay buhay pa o wala na. Dahil siyempre ina po yan. So yan lang po ang aking masasabi dito, mga kaibigan, no? At ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, panunood sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video at mga news update. At sa lahat po ng mga nakasubscribe na, nakapalo sa aking Facebook page, maraming salamat po sa inyo, Ma'am and Sir. At sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, maraming salamat po. At sa ating mga ka-OFW, ayan, ingat-ingat po tayo palagi kung saan man po tayo naroon. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po at maaari ay paki-share na rin po, mga kaibigan. At hanggang dito lang po muna tayo sa ngayon. See you po sa next video ko. God bless all of us. Palagi lang po tayong mag-iingat saan man po tayo naroon.